Awesome, awesome. So magandang gabi guys, everyone here. Sir Barry, Miss Kat, Sir Dave, Miss Elaine, Gerson, JC, Jaika, Jill, Joy, Christine, Vivian, Mark, Russell, Sharon, and everyone who's joining the Zoom. Welcome dito sa ating day 2 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to officially welcome everyone sa ating session for tonight, no? Let me know if naririnig naman ako, nakikita nyo yung mukha ko. Type yes in the chat. Malinaw naman at nakikita nyo naman ako. All good naman. Sige. Yan. So mukhang okay naman. Yes, yes, yes. Good evening, Sir Dave, Miss Elaine. Yan, good evening. Gerson, I'm not gonna accept the you're trying to access to allow to multiple presenters to share. I'm gonna decline this one because meron po tayong recording naman ito. May recording po, Miss Sharon. We were able to send you emails. You can check your email. Kung hindi pumasok sa primary inbox, baka nandoon siya sa anong tawag dito? Baka doon siya pumasok sa spam folder. Okay, so Miss Sharon, check mo yung email mo sa primary inbox or sa spam folder, baka doon pumasok. Normally, yung ibang doon pumapasok kasi. So hindi nila makita pero yun pala napunta sa spam. Di ko nakatin kagabi, watch ko na lang po yung day 1. Yes, you can watch the recording or the replay, Miss JC. Just check your email, nandoon po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. All right. So what I'm gonna do is I'm gonna try to share my screen and proceed with our topic tonight. So present and let me just share here. Present and let me know, guys, if you can see my screen. Type number 1 in the chat if you can see my screen. Number one. Yeah, you can see my screen. Okay, for some of you, maybe or probably nakita na itong ad na ito dumaan sa inyong newsfeed, no? And ano nga ba yung context na sinasabi ko dito? Siguro most of you or some of you na curious kung ano yung sinasabi ko dito, no? So basically, um, Facebook is an auction or in layman's term, it's a bidding. No, bidding po siya. And paano nga ba yung paano ba nagbi-bid, no? Siguro naman naka-attend na kayo ng bidding or somehow kung hindi pa kayo nakaka-attend ng bidding, napanood nyo na yung video or some videos about bidding kung paano siya nagta-transpire, no? Same thing with the Facebook auction or Facebook bidding. Basically, let's hypothetically say that we have a 10 million audience size inside the auction. Ito yung target audience mo. Yung 10M na to, yan yung pag pumunta ka dun sa ads manager, di ba may sineselect kayong interest, demographics, etc. So, imagine natin na merong yung target audience mo is 10 million ang audience size niya o yung estimated audience size niya is 10 million. Now, sa 10 million na audience size na yon, sarap sana kung tigpipiso lang sila, no? Tapos bumili sa'yo, may 10 million ka. Kaya lang hindi eh. 'Di ba? So kung 10 million yung audience size mo, nadi-divide po yan inside the algorithm or inside the auction into different buyer persona or buyer behavior. No, divided po yung 10 million na audience size na yan into different audience category. Although they belong to the same audience. Halimbawa, itong 10 million na audience size na to, ang interest nito, let's say for example, mahilig sila sa travel or mahilig sila sa vacation, no? Yan yung interest. So, ibig sabihin, itong mga taon to, pag nakita may Cebu Pacific Fair, seat sale, mga ganon, or mga tipong anything related sa travel or anything na
may kinalaman sa food. Kasi yung food and travel, mukhang magkaano yan eh. Brothers and sisters yan eh. So, anything related doon, so they were categorically belong to that audience. So, yun yung example natin for the 10 million audience size. Halimbawa, yung 10 million audience size na yun, obviously, interest lang yun or interesado lang sila or yun yung behavior nila kay Meta. Ibig sabihin, pag may mga ganong videos na lumalabas sa newsfeed nila, pinapanood nila, tapos, ay, gusto ko rin mag-travel sa Taiwan, gusto ko rin mag-travel sa ganito, ganyan-ganyan. So, alam ni Meta na meron silang behavior na ganon. But the thing is, ang tanong is, yung 10 million ba na audience size na yon, bibili ba siya? Ito yung sagot doon sa tanong na yon. So, yung 10 million na yon, nadi-divide yan into different buying behavior or kumbaga cost or an audience segment, ibig sabihin. So, kung 10 million audience size yan, if you select, di ba pag pumunta ka ng ads manager, meron tayo dong multiple, bukas mag-set up tayo ng campaign from scratch. Meron tayong awareness, traffic, engagement, leads, up promotions, and sales. So basically, kapag sinelect mo yung awareness na campaign setup, inuutusan mo si Meta na maghanap ng maraming audience within the same pool of audience na mahilig manood ng mga travel videos, etc. at a lowest cost per 1,000 impressions. Ibig pong sabihin, naghahanap si Meta ng maraming tao inside the auction sa mababang halaga ng cost per 1,000 impressions. Ang una kasing binabayaran mo kay Meta is CPM. Ito, di ba? Awareness CPM. Ano ba ibig sabihin ng CPM? Ibig sabihin ng CPM is cost per mille or cost per mille. I believe it's a French word that represents 1,000 impressions. Ibig pong sabihin, sa bawat 1,000 na nakakakita ng ads mo, yun po yung binabayaran mo kay Meta. On the other hand, kay Google kasi, cost per click ang binabayaran mo. Okay, sa bawat nagkiklik dun sa ads mo, yun yung binabayaran mo kay Google. Pero in reverse, dito kay Meta, sa bawat 1,000 kataong nakakakita ng ads mo, yun meron siyang karampatang cost. Ibig sabihin, meron siyang anong tawag dito? Meron siyang specific cost na binabayaran mo doon para ipakita yung ads mo sa mas maraming tao. So, ang binabayaran mo dito sa awareness campaign, pinakamababang cost per 1,000 impressions. Makakakita ka dito ng cost per 1,000 impressions na piso, 5 piso, or 10 piso, pinaka medyo mataas na siguro yung 10 piso. Pero itong CPM na to, yung cost per 1,000 impressions, yan yung binabayaran mo kay Meta sa pinakamababang halaga. Ngayon, ang tanong, bibili ba yung mga yan? Most probably hindi. Or hindi. Didiinan ko na. Hindi. Hindi sila agad-agad bibili. Bakit? Kasi nga, nakategorize yan ni Meta na itong mga tao na to, wala silang historical data of purchases or wala silang historical data of taking action. So, you can just imagine, sa 10 million na audience size mo, 7 million of them are just viewers or are just parang ano lang sila, wala silang masyadong activity kay Meta na tipong andyan lang sila, nag-scroll lang sila ng newsfeed nila and then most likely hindi sila bibili sa'yo. Yan yung binibili mo kay Meta, yung pinakamababang cost per 1,000 impressions. Sino ang gumagamit nitong campaign na to? Kung halimbawa alam naman natin na walang bibili dito sa audience segment na to. Ginagamit po ito ng karamihan ng malaking kumpanya, mga Procter & Gamble, Coca-Cola, you name it, no? Yung mga Jollibee na yan. Madalas ito yung ginagamit, yung awareness campaign. Bakit? Because they want to advertise kay Meta at a lowest cost per 1,000 impressions. Mas gusto nila mas marami makakita ng ads nila. Kasi nga, syempre, kung ikaw naman yung bibili ng Jollibee, syempre, mag-order ka sa app or pupunta ka dun sa mismong store, di ba? So ito yung madalas na ginagamit ng mga kumpanya. Now, the next one would be traffic campaign, no?
ano naman yung binibili mo dito or ano naman tong traffic campaign na to? Ibig mong sabihin, inuutusan mo si Meta to find more people who are likely to click your link with the lowest cost per click or per landing page views. Ito yung pinupush mo sa algorithm ni Meta na Meta, hanapin mo nga yung mga tao na merong mga activities of clicking the link, okay, at a lowest cost per click. So, ibig sabihin, hahanapin naman ni Meta yon down the line. Ito yung mga clickers na tinatawag, no? Clickers, and they also belong to engagement, no? So, ito yung mga clickers. Now, down the line, so 7 million ito, tapos magpalagay natin na nasa 2 million ito, itong banda rito. No, sa susunod, yung engagement campaign. So basically, kapag nag-boost ka ng post, 'di ba? Pag nag-boost ka ng post, automatically ang inuutos mo doon kay Meta is engagement. Okay? Hinahanap ngayon ni Meta or inuutusan mo si Meta na maghanap ng mga tao na most likely to engage with your page. Ano ba yon? Pwedeng manood ng videos, pwedeng mag-message, pwedeng mag-like, comment, share. So meron silang historical data or meron silang behavior inside the Meta auction that these people are likely to engage with your page. So ito yung inuutos mo kay Meta. Pag nag-boost ka ng post, automatically, engagement ang hinahanap nun. And majority of that behavior would send you a message or messaging campaign. Meron akong client na niraran, dalawa yung campaign na niraran ko, isang engagement tsaka isang website leads, no? So, ako mismo yung nagraran ng ads nila. Bihirang dumaan sa akin yung ads na messaging campaign. Okay? So, ibig sabihin, technically, natag ako ni Meta as someone who is what? Into the down bottom of the funnel na already. So, website leads yung niraran ko, madalas kong makita yung campaigns ko for my client na ang lumalabas itong lead generation using website. Okay? Ito yung madalas lumalabas sa akin. Even if I have two campaigns running, isang engagement at isang leads. Pero ang nakikita ko madalas, itong leads. So, ibig sabihin, natag ako ni Meta as someone who will opt in sa lead generation campaigns. So, itong lead generation campaigns naman na to, down the line, makikita mo dito, may mga ilan-ilan na silang bibili dito sa'yo. May mga dollar sign or peso sign ka na makikita dyan, di ba? So, these people are likely to buy from you. Ang tinatawag naman dito, ibig sabihin nito, optimized CPM, OCPM ang tawag dito. Ibig sabihin, pinipersa mo yung algorithm ni Meta to find people who are likely to provide their information, probably their mobile number, full name and email address. So, pinupuwersa mo na yung algorithm to find people na merong historical data of providing those information. Okay, hindi mo yan makukuha dito sa awareness campaign. Wala kang chance to get those information because these people don't have the historical data. So, ibig sabihin, hindi ipapakita ni Meta dito sa mga taon to yung or hindi ka makakakuha ng leads or mahirapan kang kumuha ng leads kapag ibang optimization or campaign objective yung isi-select mo. Now, I'm not gonna talk about app promotion. By the way, kanino mo to gagamitin tong leads na to? Gagamitin mo tong leads na to if you are selling a high-ticket product, no? If you're selling a 10,000 peso product or services, 50,000 pesos, 100K, 1 million. So basically, you need leads for you to optimize your campaigns and be able to have a pipeline of leads na pwede mong in-nurture or pwede mong senda ng email, ng text, or ng SMS moving forward. Kasi it's always expensive to advertise. No? Alam naman natin yan, guys. Laging mahal mag-ads. Okay, laging mahal yung meta ads. It's for you to find out how you can be able to
reduce your ad costs. No, I'm going to talk about that on day 5. So I'm going to talk about sales. Pag sa sales naman, saan mo gagamitin ito? So if you're selling a 500 peso product, less than 1,000 peso product, sabihin mo ng 2,500, mga ganun, or less than 5,000, pwede ka na mag-optimize ng sales. Now, so ibig sabihin, pinapwersa mo na ngayon yung algorithm ni Meta to find people who are likely to buy right away. Okay, ibig sabihin meron na siyang intention to buy your products or your services. Kaya lang, mapapansin nyo dito, kung, excuse me, mababaril lang muna ko. Inom lang akong tubig, guys, ha. So, mapapansin nyo dito, out of 10 million na estimated audience size ng target audience mo, nagkukumpul-kumpul sila sa baba. Ibig pong sabihin, hindi sila ganun karami. Okay, kung 10 million to, imagine mo na lang to, 7 million to, 2 million ito, tapos paghatiin mo na lang to, mga nasa 700,000 ito, and nasa, ang tawag dito, 300,000 na lang itong likely to buy from you. So, optimize CPM din yan. So, di ba? So, ibig sabihin, hindi lahat ng 10 million at na estimated audience size sa loob ng auction ni Meta ay bibili sa'yo. Now, so let's imagine this is the auction. Ibig sabihin, 10 million yung audience size mo. Ang estimated audience size inside the Meta auction, at eto ka, si advertiser A. Okay? Ikaw si advertiser A, and then advertiser B and C would be your competitors. Okay? Now, let's say for example, you spend for about 100 pesos, 200 pesos per day. Basically, you are targeting people in the tier 1 audience o yung tinatawag kong low-hanging fruit. Ibig pong sabihin, when I say low-hanging fruit, imagine niyo po, nakatayo kayo isang, anong tawag dito? Apple tree. Sa ilalim ng apple tree, nakatayo kayo doon. Ano nga ba tong tinatawag na low-hanging fruit? Kunyari ito, 'di ba? Nakatayo ka dito, tapos yung kayang abutin ng kamay mo, yan po yung tinatawag na low-hanging fruit. Okay? Ibig pong sabihin, yung price ng mga tao na yan, o yung halaga ng mga tao na yan, okay? These are the type of audiences na kayang abutin ng mababang halaga o yung 100 pesos mo at ng 200 pesos mo na daily budget. Ayan siya. So, kaya mo siyang abutin ng kamay. Ibig sabihin, kaya nung budget mo na 200 pesos per day. Okay? Yan yung tinatawag na low-hanging fruit. Okay. Ngayon, balik tayo dito. So, ibig pong sabihin, kung ikaw si advertiser A at nag-budget ka ng 100 pesos or 200 pesos per day, sooner or later, yung low-hanging fruit mo na yon, o yung kayang abutin ng kamay mo, or yung kayang abutin ng budget mo, mauubos at mauubos po yon. Okay, kumbaga, meron kang, anong tawag dito? Mangilan-ngilan dito na makuklose mo as sale or mabibentahan mo. Okay, kasi ang gusto mangyari ni Meta, magkaroon ka ng initial na resulta. Okay, ibig sabihin, gusto ko niyang manalo sa auction. Okay, gusto ko niyang bigyan ng customer. Gusto kanyang bigyan ng client, okay, sa mababang halaga. Bakit? Kasi kapag nanalo ka, anong ang tendency pag nanalo ka? Kapag nanalo ka sa auction, naglagay ka ng 200 pesos, tapos kumita ka ng 1,000 pesos, anong tendency? Di ba ang tendency is magtataya ka ulit? Di ba? Maglalagay ka ulit ng budget kasi nanalo ka sa auction. Di ba? So, yun yung kailangan nyo maintindihan na proseso ni Meta paano kayo magra-run ng inyong ads. Now, let's say for example, napansin nyo, di ba, normally, pag nag-spend kayo ng 100 pesos or 200 pesos, sa unang arangkada pa lang, mga 3 to 5 days, makikita mo dyan, maraming nagbe-message dun sa page mo. Sunod-sunod yung nagbe-message dun sa page mo. And then eventually, after a week or two, or probably mga 3rd week or 4th week, nagda-die down na po siya. Okay, ano ibig sabihin nagda-dry up?
may tawag din yung mga clients ko, nagda-dry up na yung leads. Ibig sabihin, kumukonti na yung nagme-message, kumukonti na nag-i-inquire, or kumukonti na yung bumibili. Bakit siya kumukonti? Kasi nga, naubos mo na, na-saturate mo na yung tier 1 audience. Na-saturate mo na yung kayang abutin nung pera mo, nung 100 pesos to 200 pesos or mga ganyan, mga less than 500, mga ganyan. So, ibig po sabihin, ang sinasabi ni Meta, sinasabi niya ni Meta sa'yo na kailangan ko ng at least 50 conversions in 1 week para mag-optimize yung campaign na to at maintindihan ko mabuti kung sino yung target audience mo. Okay? Ang gusto ni Meta, within the 7-day period, magkaroon siya ng at least 50 conversions. Pwedeng leads yan, pwedeng sales yan or purchases, depende sa ino-optimize mong campaign. Now, para magkaroon ka ng anong tawag dito, ng 50 conversions, kailangan mo mag-increase ng budget. Okay, para tamaan mo yung different audience segment. So ano po mangyayari? Kapag nag-increase ka ng budget, tinamaan mo na ngayon yung tier 4 audience. Yung dating 10 piso mo na budget, yung 10 piso mo na cost per message, kung dati ang binabayaran mo is 10 piso, ngayon automatically may chance po yan na maging 30 pesos or maging mas expensive pa doon sa una mong budget. And bakit ganoon? Bakit tumataas yung cost per message or yung cost per result? Bakit siya tumataas? Kasi po, hindi lang naman ikaw yung nag-a-advertise dyan. Si advertiser B, most likely, baka nag-increase din ng budget yan. So, maglalaban pa rin kayo inside the auction. Tinatamaan niya, makikita mo dito, may mga madami-dami ng tao din yung tinatamaan ng budget mo. Dahil naubos mo na, nasaturate mo na yung tier 1 eh. Ibig sabihin po, kalaban mo na rin po si advertiser B dito. And same goes with, okay, Facebook, mag-i-spend ako ng 10,000 pesos per day. Sabi naman ni advertiser B, mag-i-spend din ako ng 10,000 o di tatlo na kayo dyan na naglalaban-laban inside the auction. Okay, marami nga kayong audience na tinatamaan, na marami kayong potential out of 10 million. So most likely, sabihin natin, 300,000 na yung tinatamaan ng ads mo. Ibig sabihin, tinatamaan mo na tier 8, tier 9, or tier 10 audience. Ngayon, paano na ngayon mamimili si Meta kung kaninong ads ninyong dalawa or ng lahat ng competitors mo yung ipapakita? Kasi nga, pare-pareho na yung budget ninyo eh. Diba? Pare-pareho na kayong 10,000 pesos na budget inside the auctions. Kasi nga, gusto nyo na mas marami makikita ng ads ninyo eh. Diba? So, siyempre, normally, mag-i-increase din kayo ng budget. Kasi nga, wala na kayong makuwang messages doon sa unang campaign ninyo na tig 100 pesos, 200 pesos, or 300 pesos. Ngayon, ganito po siya. Inside the auction, para mas maintindihan nyo mabuti, let me know in the chat kung nakikita ninyo yung whiteboard ko. Wag muna po kayo magdo-drawing ha. Yung mga questions po ninyo dyan, ilapag nyo lang dyan sa chat. And then pag nag-Q&A po tayo, I'll be answering those questions, no? Okay. So basically, ganito po kasi siya, no? So let's say for example, ito po si Miss Jaika. Okay, si Miss Jaika is mahilig po siya sa travel, no? Travel videos, pinapanood niya, tsaka yung mga leisure, yan. Leisure travel. Yan, mga ganyan. Ano ba yung spelling ng leisure? Yan. So, ibig sabihin, anything related po sa, anong tawag dito, sa travel, pinapanood po ni Miss Jaika. Okay, let's say for example, let's hypothetically say si Miss Sharon is meron po siyang travel agency. Halimbawa, let's call Miss Sharon as advertiser A. Okay, may travel agency si Miss Sharon. And laki natin ng konti. Yan. And si Miss JC is advertiser B. Meron din siyang travel agency, no? So, ito po yan. Yan. So, ang target audience ni Miss Sharon at saka ni Miss JC, yung mga katulad ni Miss Jaika na mahilig manood ng, mahilig mag-try. Ano nangyari dito? Mahilig mag-travel, di ba? So, sabi ni Miss Sharon, Meta,
targetin mo nga yung mga katulad ni Miss Jaika na mahilig mag-travel. Kasi mayroon akong travel agency, no? Nagra-run ako ng ads and I want you to target these type of people. Tapos sabi naman ni Miss JC, ako din, Meta, targetin mo din yung mga katulad ni Miss Sharon kasi may travel agency din ako. May promo din ako eh. Gusto ko ring magnegosyo sa travel agency business. Okay? Ngayon, let's hypothetically say na both of their ads, nag-run sila ng 12 midnight mamayang madaling araw. Okay, nag-run sila sabay. And sabi ni Miss Sharon, Meta, I'm willing to spend 500 pesos per day para ipakita mo yung ads ko sa mga katulad ni Miss Jaika. Okay, sabi naman ni Miss JC, ako din, willing din ako mag-spend 500 pesos per day. Pakita mo din yung mga ads ko kay Miss Jaika. And then eventually, nag-set up sila si Miss Sharon tsaka si Miss JC ng ads tonight para mag-launch mamayang 12 midnight. Sabay silang sabay na nag-launch yung kanilang ads mamayang madaling araw. And eventually, bandang 12:00 ng tanghali, napansin ni Meta na yung ads ni Miss Sharon is mas maraming nag-i-engage, mas maraming nanonood ng videos niya. Okay? And china-charge niya si Miss Sharon ng about, let's say, 250 pesos per 1,000 impressions. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang unang binabayaran mo kay Meta is CPM o yung cost per mille or cost per mille that stands for cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 katao nakakakita ng ads mo. So, technically, well, medyo maganda rin yung yung response nung kay Miss JC. So, charge din ni Meta si Miss JC ng 250 pesos per 1,000 impressions. But over time, no, bandang hapon na paggabi, mas maraming tao yung nanonood na ng videos or nung ads niya, mas maraming nagko-comment, nagla-like, nagsi-share. Kasi nga, syempre, bandang hapon or bandang gabi, nag-uwi na yung mga tao, medyo nasa sasakyan na sila, nakafocus na sila ngayon sa mobile news feed nila. At syempre, pag nasa biyahe, anong normal na ginagawa ng tao? Nagbe-Facebook. 'Di ba? Kaya lang, eto ngayon, yung ads ni Miss Sharon ang mas maraming engagement compared kay Miss JC. So ano po mangyayari po nun? Bababa po yung cost per 1,000 impressions po ni Miss Sharon. Okay, bakit siya bababa? Kasi pinapaboran po ni Meta yung ads ngayon ni Miss Sharon. Okay? Pag pinaboran po yung ads ni Miss Sharon, is tataas po yung number of number of reach and impressions. Ibig sabihin, mas ipapakita po ni Meta yung ads po ni Miss Sharon sa mababang halaga. Okay? Tumataas yung number of impressions, bumababa po yung cost. Okay? So dati 250 yung charge ni Meta, binababaan niya po, ginagawa niya 200, 150, 150, etc. So ganun po nagwo-work 'yon. Pag bumaba po yung cost ng ads po ninyo, tataas yung number of impressions. Ano pong mangyayari pag tumaas yung number of impressions? Ang ginagawa po ni Meta doon is nire-reward po yung ads po ninyo. Nire-reward po yung ads po ninyo. Okay? The way Meta rewards your ads is by showing your ads to more people at a lowest cost per 1,000 impressions. Pag bumaba po yung cost per 1,000 impressions po ninyo, most likely, bababa din po yung cost per message po ninyo. Susunod po yan eh. Yung, pag bumaba yung CPM ninyo, bababa po yung cost per message ninyo, bababa din yung cost per purchase. So, coach, ano yun? Pag bumaba yung cost per message, ano po yun? Okay ba yun o hindi? Okay yun. Kasi ang gusto natin is bumaba yung cost po natin. Ibig pong sabihin, kung dati nagbabayad tayo ng 25 pesos per message, gusto natin magbayad tayo ng 5 pesos per message. O gusto natin mas mababa pa para mas maipakita na mas maraming tao yung ating ads. Ngayon, let's hypothetically say na pangit yung ads ni Miss JC. No? Ibig mong sabihin, ini-ignore ng mga tao yung ads ni Miss JC. Ang mangyayari po noon is tataas po yung cost per 1,000 impressions ni Miss JC. Okay, kung dating 250 yung binabayaran niya, magiging 350 po yan, magiging 450, 500, etc. So, ibig pong sabihin, kapag tumaas po ang CPM po ninyo, okay,
Pag tumaas ang CPM po ninyo, ano mangyayari? Pag tumaas ang CPM, bababa po ang number of impressions. Ibig pong sabihin, kukonti yung makakakita, kukonti yung mag-i-engage, kukonti yung magme-message, kukonti yung mag-i-inquire. Ang ginagawa po ni Meta doon is pinipenalize po yung ads po ninyo. Okay, pinipenalize po ni Meta by giving you a higher cost per result. Kung ano naman yung ino-optimize po ninyo, kung nag-optimize kayo ng messaging campaign, kung nag-optimize kayo ng purchase campaign, your ads will get high cost per message, high cost per purchase, and eventually, kapag hindi nyo alam kung magkano yung willing kayong bayaran kay Meta, then definitely, you will give up. Kasi nga, grabe coach, yung dating binabayaran kong 5 pesos, ngayon 15 pesos na, ngayon 30 pesos na. Ngayon, paano mo sila mabibit sa auction, di ba? So, basically, meron kasing grading system sa Meta. Meron tinatawag na below average. Okay, below average. Okay, tatlo lang naman yung grading system ni Meta eh. Tapos, itong average, no? And the last one would be the above average. Okay? Ito po ang grading system ni Meta. Okay? Ngayon, tinitingnan po ni Meta kung yung ads po ninyo is pangit. Okay, yung ads ninyo ba ay ini-ignore ng mga target audience po ninyo? Di ba? So, ipapakita ko sa inyo yung eksaktong campaigns ko para makita ninyo yung ibig kong sabihin. So, this is my campaign. I'm gonna share my screen. Papakita ko sa inyo yung mismong campaign ko para at least makita nyo kung paano ako mag-ads. No? So, tingnan natin kung ano yung grading system ni Meta na binibigay sa akin. Dito kasi sa tatlong column yan, di ba? Tatlong tab yan eh. Campaign level, ad set level, tsaka ad level dito sa Ads Manager. So, if I'm gonna hit, let's say maximum, tingnan natin Ayan. So, itong column na to, itong tatlong column na to, ito po yung grading system ni Meta. So, quality ranking, okay, engagement rate ranking, saka yung tinatawag na conversion rate ranking. Ibig pong sabihin, itong quality ranking, sinasabing, tinatanong, tawag dito, pinapakita sa iyo ng Meta na itong quality ranking, gumusta ba yung quality ng ads mo? Kumusta ba yung quality ng video mo? Okay, pinapanood ba? Masyado bang generic or masyadong ad looking, no? So ibig sabihin itong ad na to, sabi ni Meta average naman daw. Ito siya. So malamang makakakita niyo na tong ad na to. Sabi ni Meta average naman daw. Tapos engagement rate ranking above average naman. Ibig sabihin may nag-i-engage ba? Merong bang nagla-like, nagko-comment, nag-share, mayroong bang nagbabasa? Okay, kasama po sa yan, engagement yung kiniklik yung see more. So pag kiniklik yung see more, kasama po yan eh. So sabi naman ni Meta, above average naman. Conversion rate ranking, meron bang leads na pumapasok? Sabi niya, okay naman, average naman. Pero itong ad na to, sabi ni Meta, is below average. Eto siya. So sabi ni Meta, hindi daw kagandahan yung video. Well, totoo naman, kahit ako, aminado naman ako, hindi naman kagandahan yung video kasi sinot ko lang sa cellphone yan, tapos whatever. Parang bahala na si Batman, isushoot ko tong video na to, isushoot ko tong ad na naisip ko, kung ano man itsura nito, bahala na. So, ganyan yung itsura niya. So, ano sabi ni Meta? Sabi niya, below average. Sabi niya, gandahan mo naman yung video mo. Kasi bottom 35% of ads, yung score mo dito sa Meta auction. Ngayon, in terms of engagement rate ranking, may mga nag-i-engage ba? Meron naman akong 4 comments, meron naman akong 8 shares, tapos meron akong 52 reactions. So okay naman daw. Sabi ni Meta, above average naman yung engagement rate ranking ko. Conversion rate ranking, ibig sabihin may nagko-convert ba? Sabi ni Meta, okay naman, pasok naman. Nasa average naman daw. Okay, so lahat ba ganoon yung score ko? Well, makikita mo, meron akong below average. So, makikita mo naman may mga above average ako dito. So, ganun din po sa
ads po ninyo, guys, no? Ibig pong sabihin, imagine ninyo, meron kayong competitors na nagra-run din ng ads, hindi lang naman kayo yung nagra-run ng ads eh. 'Di ba? Imagine niyo napansin niyo ba nung nag-enroll kayo sa akin, lumabas din yung ads ng competitors ko. Malamang sa malamang nag-enroll na rin kayo sa ibang mga coaches kasi you have the similar behavior na na-capture nung ads ko and vice versa. Halimbawa, nag-enroll kayo sa akin, maya-maya lumabas na yung ads na ganito. O kaya nag-enroll kayo doon kay ganito na coach tapos maya-maya dahil nag-enroll kayo doon, nakita nyo rin yung ads ko, nag-enroll din kayo sa akin. Because na-determine ni Meta na meron kayong similar behavior nung past previous purchases ko, past previous customers ko or previous participant or enrollees. So alam ni Meta yung inyong behavior. Now, i-reverse natin itong usapan na ito. I-reverse natin, ibig sabihin, ituro ko na kay Miss Sharon. Ayan. Miss Sharon, halimbawa, anong business mo? Normally, pag nag-run ka ng ads, imaginein mo, meron kang competitors na nagra-run din ng same ads ng sayo or same ng business model nung sayo. Ngayon, paano ka ngayon mag-i-stand out sa auction or paano ka mag-i-stand out sa newsfeed ng target audience mo against your competitors? Okay, each and every one of you must think of a better way of running ads that will stand out against your competitors. Bakit ikaw yung pipiliin nung mga target audience mo over your competitors? Anong meron sa iyo na wala sila? 'Di ba? Ito just recently lang I have this client, a new client. Hindi na siya masyadong new. We've been working for I think it's 4 months already. During the first 2 months nung ads ko sa kanya, hirap kaming anong tawag dito? Hirap kaming makakuha ng customers. Okay, mabagal yung progress. Pero nung nagpa-promo sila or nagpa-promo kami, dumami yung number of messages. We were getting 40 pesos na cost per message before nung nag-start kami. No, nung month 1 namin, we're paying 40 pesos per message. Pero nung nagpa-promo kami a month ago, a month ago, bumaba siya sa 7 pesos. Imaginein mo, from 40 pesos to 7 pesos. Ibig kong sabihin, tambak sila ng client ngayon kasi they are anong tawag dito, a dental clinic. So tambak sila na ngayon ng customers. Bakit? Just because nagpa-promo sila. So definitely susunod yung number of messages. The more kasi na may maraming nagme-message dun sa page mo, the more na bababa yung cost per message mo. Mas maganda yun, mas okay yun. Yung iba ayaw nila na maraming mag-message kasi charge daw sila na Facebook ng charge. Mali po. Kung magkano po yung budget na nilagay mo, halimbawa 500 pesos per day, yun po yung uubusin ni Meta on the average, 500 pesos per day. Okay, regardless kung maraming mag-message doon sa page mo, mas matuwa ka pa nga kung maraming nagme-message doon sa page mo kasi bababa yung cost per message mo. Ibig pong sabihin, marami pong interesado doon sa ads po ninyo kaya mababa ang cost per message po ninyo. Ngayon, walang nagme-message doon sa page mo. 'Di ba? Ba't walang nagme-message? Simple lang 'yon. Kahit na hindi ko explain ng sobrang lalim, mabilis lang yung explanation doon kung bakit walang nagme-message. Kung sabihin walang nagme-message kasi walang interesado, ganun lang 'yon. Okay? Or kukonti yung interesado, kukonti yung nagme-message, kukonti yung interesado. Ang bottom line dito is paano magiging interesting yung ads mo. Okay, yun yung labanan para mag-stand out ka sa auction. Okay? Ganun lang po siya kasimple para mas intindi po sa inyo how the meta auction works. Okay? So wag po tayong magrereklamo na ang taas po ng cost per message natin, ang taas, wala pong bumibili.
Nasaan yung problema? Hindi po kay Meta ang problema. Malamang sa malamang, yung ads po niya may problema. Okay? And I'm 100% sure of that. Malamang, or hindi na siya malamang, yung ads po niya may problema. So I'll be taking questions dito. Elaine, kapag conversion po ba, kailangan may sales page na agad where they can pay online? Well, no. No need. You can optimize for conversions or for sales even if wala ka pang website or wala ka pang sales page. I'm gonna teach you guys on how you can do that on tomorrow. Okay, tomorrow and on Thursday. Okay, ipapakita ko sa inyo, Miss Elaine, kahit na wala ka pang website, pwede ka nang magbenta kahit wala ka pang sales page. My business is a medical clinic. How can conversion campaign be applicable po kapag brick and mortar business na kailangan nila mismo pumunta sa clinic? Okay, first of all, you need to optimize for leads or engagement. Then you will tag them as purchasers or sales. I'll be teaching that, Miss Elaine, on day 4. Okay, so you have to attend our session on day 4. If you're unable to attend on day 4, there'll still be a recording or replay. You can watch it. Ituturo ko po sa inyo on how you can be able to optimize for sales even if you don't have a website and even if you are a brick and mortar business. Okay? That would be our day 4 lesson, Miss Elaine. How much po consider natin a significant increase of CPM bago i-pivot yung ad, bago baguhin yung ad? Okay. Miss Elaine, ganito yan. Supposedly day 5 to. Okay? Normally po kasi ang CPM or yung cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas, kapag nag-optimize ka ng lead generation or ng sales campaign with a website, normally it will range for about 250 pesos to 350 pesos on the average. Kapag messaging campaign ang in-optimize mo, roughly nagra-range siya ng about 60 or 40 pesos to 80 pesos, right in between, no, kapag engagement campaign. Okay? Depending on your niche or your inyong industry, kapag ang industry nyo is masyadong competitive, more or less ang CPM mo dyan is mas mataas. So for example, you're targeting veterinarians. Hindi naman sila ganun karami dito sa Pilipinas. So most likely, ang CPM mo dyan mas mataas. So 500 or 1,000 pesos. Nagva-vary po yan per industry. Halimbawa, itong interest targeting na to or itong demographics na to, maraming nagbibid. Okay, ibig sabihin when I say na maraming nagbibid, maraming nag-ads or maraming nag-advertise. Ibig sabihin, maraming tumatarget sa mga type of audience na yon. Halimbawa, people who are into entrepreneurship. 'Di ba? Medyo competitive yung targeting na yon. So, ibig sabihin, ang CPM noon would likely be expensive. Kasi, there are many people who are advertising to these people. So, ibig sabihin po na yun, titingnan mo yung average industry benchmark. Just to give you an average industry benchmark across all industry, roughly, kapag website or landing page ang ginagamit mo dito sa Pilipinas, it's about 250 to 350 pesos. Kapag engagement campaign naman, roughly 40 to 80 pesos, something like that. Okay? It may vary depending on your industry, Miss Elaine. Okay? Now, kung meron kang CPM before na let's say, pagpalagay natin na 150 pesos or 250 pesos yung CPM mo. Tapos biglang a few months later, nakita mo yung CPM mo, nagbabayad ka na ng 800 pesos. Ang tawag doon, pinipenalize ka ni Meta. Ibig sabihin po noon, tinataasan ni Meta yung CPM mo because pinipenalize yung ads mo. Okay, your competitors are being shown sa newsfeed against you. Okay, mas pinapaboran yung ads ng competitors mo, binibigyan ka ng mas mataas na cost. Ganun po nangyayari doon.
Coach, what would be the best suggestion for real estate? We cater a specific county. Okay, ganito. Ito guys, no, Miss Kath. Regardless kung local man yan, real estate, or international real estate agent or company. Okay, ganito po kasi yan. Dalawa lang yung nakikita ko solusyon para magkaroon ka ng resulta sa real estate ads na niraran mo. Regardless kung anong county man yan, kung anong specific region man yan sa US or dito sa Pilipinas, dalawa lang nakikita ko. Number one, you need to push your client to create content as if maging vlogger talaga siya. Type of content. Okay? Puwersahin mo na gumawa siya ng content, siya mismo, kung ayaw niya, will fall down to number 2 na option. Okay, number 1 option, kailangan maging vlogger type of content. Okay, because you need to build trust. Kasi nagbebenta ka ng millions of dollars or pesos na unit. Kung ayaw mo magpakita ng muka, you need to do the option 2. Make it appear yung ads ninyo to be affordable. We all know naman na kapag real estate yan, mataas ang DP or mataas millions of pesos or millions of dollars or thousands of dollars ang involved. So you have to create an ad, you have to break it down wherein parang nakakita na ba kayo ng ads na ganito? Parang it would only cost you less than a cup of coffee. Yung may mga ads kayo makikita ng ganun eh. Parang pag binreakdown nila, parang halimbawa, ang totoong cost talaga nung let's say for example, nung product, halimbawa, asan yung calculator ko dito? So, kunyari, meron tayong product na, so mag-share ako ng screen na, para at least ma-gets nyo yung ibig ko sabihin. So, parang ganito siya. Di ba, pagka may product tayo, kunyari, meron tayong binibenta na worth 15,000 peso product. Pag tinignan mo yung 15,000 pesos na product kasi, siyempre, mag-iisip ka. Di ba? Kung bibilin mo siya agad. Pero pag bin-breakdown mo yan, halimbawa, divide it by 30 days. No? 30 days. So, sa 500 pesos lang siya. So, parang ipapaintindi mo dun sa ads mo na yung real estate property na binibenta mo would only cost them or ibig sabihin, kaya nilang mag-invest. Halimbawa, 3 million yung 3 million yung property. Tapos, let's say, for example, payable in, let's say, 10 years, sabihin natin. 10 years, payable in 10 years. So, that's 300,000. Sa 10 years, ilang months yun? So, parang, ang gagawin mo is i-breakdown mo pa to kung ilang months yun. Tama ba? So, kung sa 10 years, ilang months ba sa 10 times 12 months. Yan, 120 months. So, 3 million divided by 10 years divided by 120 months. Parang ganyan yung lalabas. Diba? So, i-breakdown mo sila para at least appealing doon sa buyer. Okay? So, wag mong ipapakita yung parang ganito yan eh. Kasi may nagawa na ako niyan, may nagawa na ako na real estate client. Parang for only, let's say, for only 4,000 pesos per month, kaya mo nang mag-invest sa isang property dito sa Tarlac, kunyari lang.
So, ibig sabihin, wag mo ipapakita agad-agad yung total unit price. I-breakdown mo siya into, kung kaya mo nga i-breakdown into per day para mas maging ano siya, mas maging appealing. Yun. So yun lang yung nakikita kong solusyon para mag-stand out yung ads mo kung real estate agent ka. Well, kung ako papipiliin, mas gusto ko yung number one. Kasi mas mabilis mag-build ng trust doon as compared sa number two. Kasi ang ma-attract mo doon sa number two, mga low quality buyers. Although, syempre, makakatisod ka din doon ng potential buyer talaga. Kaya lang, ma-attract mo doon mga low quality inquiries. Kaya kung ako papipiliin, doon ako sa number one. Ngayon, kung ayaw ng client mo na maging vlogger type, problema niyo na ng dalawa yun. Okay? But I would suggest na i-push mo si client na gumawa talaga ng video. Kung ayaw niya man ipakita yung mukha niya every time, then hire a video agency or creative agency na magbibideo talaga ng property. Yun. Yun yung nakita kong solusyon doon or yung suggestion ko for real estate. My business is common. How can I target the right customers? Okay, this is a good question. Miss Cherish or Cheris. How can you target the right customers? Ganito po, Miss Cherish, no? Currently po kasi nag-update si Meta. It's called Meta Andromeda. Now, yung Meta Andromeda na to, ibig sabihin, meron akong free training dyan sa YouTube. Type nyo lang Meta Andromeda Updates Tagalog. So, punta lang kayo sa YouTube, makikita nyo yan. Actually, punta tayo sa YouTube ngayon. Makikita nyo yung, anong tawag dito? May training ako dyan on how Meta Andromeda works. So, pag pumunta ka dito sa YouTube, makikita mo, Meta Andromeda Tagalog. Ayan. Eto siya. So, panoorin mo to. In-explain ko dito. Can't trust your Sorry. In-explain ko dito yung AI Meta results. Andromeda. Dumaan yung ads. Ayan. So, in-explain ko dito yung Meta Andromeda. Ayan, may ads ulit. hindi ko makuha magalit kasi nag-ads ako eh. Ayan, so in-explain ko dito yung Meta Andromeda. I'll share this video here sa Zoom. Here. So, there you go. And panoorin nyo lang, libre naman yan. Or you can just type in Meta Andromeda Tagalog, lalabas naman yun. Hanapin nyo lang Digital Homie, nandoon yun. Okay, so, tanong kasi ni Miss, sino ba nagtanong? Si Miss Cherish. Paano daw niya matatarget yung right customers? Ang sagot po doon, Miss Cherish, create relevant content that will target the right customers. Ngayon, kung nag-enroll po kayo, Miss Cherish, sorry, gas-gas nilalamunan ko. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Kung nag-enroll po kayo dito, Miss Cherish, at ini-expect po ninyo na meron akong ituturo na tamang targeting, I'm sorry to disappoint you because there's none. Okay? Wala po akong ituturo sa inyo na tamang targeting sa Ads Manager, yung tipong ito dapat 18 to 65 or 24 to 35 years old. Dapat ang interest nito is ganito. Wala po akong ituturo na ganon. Kung nag-enroll po kayo dito, Ms. Cherise, at yun ang ine-expect po ninyo, I'm sorry to disappoint you because wala po akong ituturo na ganon. Because na-explain ko din dun sa Meta Andromeda update, your creative does the targeting or your creative is the targeting. That's how you do it moving forward. Kasi nag-update po si Meta last month. Last October. Kasi December na nga pala ngayon. Last October po, yung full implementation ng Meta Andromeda update.
Ngayon, kung naghahanap ka pa rin ng tamang audience sa loob ng ads manager, nagsasayang lang po kayo ng oras, Miss Cherise. Because there's none. Okay? And sooner or later, yung mga interest and demographics targeting po na yan sa ads manager, I have a reason to believe na mawawala na po sila completely. And paano ngayon? Coach, paano yun? Mawawala na yung interest and demographics targeting. Paano na kami magta-target? Yun nga. Your creative does the targeting. So you have to make sure that your creatives does the targeting. And that's it. Okay? So malinaw po tayo doon. Excited po ako sa day 4. Okay, good. So, excuse me. Kaya po chinap-chap ko tong lesson na to ng 5 days. Kasi hindi ko kaya magsalita talaga ng 5 hours straight. Kasi I can do this 5 hours eh. O pwede naman kasi may mga coaches naman na ginagawa talaga 3 hours live webinar, live training. Pero hindi kaya talaga ng boses ko. Pagdating ng 1 hour, talagang gasgas na siya. So, maari bang below average po ang quality ranking kung bago pa ang ads? Hindi po. Pag maaring below average at mag-change pa, yes, possible. Okay, possible na below average ka, below average yung ads mo sa unang arangkada pa lang or in let's say 1 month pa lang niraran. Maaaring below average yan and pwedeng umakyat yan sa average or above average. Pwede. May potential kasi may ads akong ganun eh. Dati siyang below average, naging above average or naging average. Meron naman akong ads na nabaliktad. Dati siyang average or above average, biglang naging below average. So possible 'yan. But the engagement and conversion naman is average. Yes, possible 'yan, Jill Vitamog. Pwede siyang below average and then sooner or later nagiging average and vice versa. Meron pong ganun. Kasi na ano ko 'yan na nakita ko 'yan sa ads ko mismo. Yun, parang nagkakape ka lang yun, Sir Russell. Yung parang i-breakdown mo yung presyo ng binibenta mo or ng services mo into something na uh, hindi siya mahal. Pero kung tutusin, mahal naman talaga. Kumbaga, i-breakdown mo lang, i-divide mo lang into days or months or years para magmukha siyang mura. Di ba kasi parang ang thinking ng tao nun para sabihin, kaya ko na pala kasi ang daily wage ko ngayon is maabot ng 2.5. Diba? Tapos pag in-average mo yung, sabihin natin, someone who is earning 6-figure. So ibig sabihin, kung i-breakdown mo yon, let's say, for only 2,500 pesos per day, parang ganun. Ibig sabihin, kaya ko na. Kung average earner ako na 6 digit. So, kaya ko yon. Hi coach, yung sinasabi niyo po na kanina na 250 to 350, yun yung average cost per website. Hindi po. Hindi po, Miss Chin. Yun po yung average cost per 1,000 impression. Sa bawat 1,000 kataong nakakakita ng ads po ninyo. Hindi po yan yung per purchase. Wala pa po akong sinasabing purchase or purchase conversion or website purchase conversion. Pag-aaralan po natin yan, Miss Chin, on day 5. And by the way pala guys, baka day 5, that would be Friday. Baka wala tayong session nun. Iko-compress ko siya ng Thursday kasi meron akong lakad ng Friday. Bigla ang lakad lang. Or hindi ko, prior kasi nung webinar or live session natin na to, like 1 month or 1 or 2 weeks or 1 month ahead, inano ko na to, nakaset na to. Pero there are, may changes lang tayo. So wala tayong day 5. Okay, wala tayong Friday. That would happen Thursday. Yung day 4 and 5 natin, pagkakasyahin ko ng Thursday kasi may lakad ako mag-extend na lang ako by Thursday kasi may lakad ako ng Friday. No? So kailangan ko lang umalis. Okay?
So, pag-uusapan natin dun, Miss Chin, yung cost per purchase. Pero ang sinasabi ko po na 250 to 350, the average cost per 1,000 impressions. Okay? Yun po yung ibig ko sabihin kanina. Yes, yung parang coffee lang sa SB, they will likely buy kasi full amount and full amount. Yes. Dave Andrew, but you need to consider also runtime na nilalaan ng audience to watch the video. You need to consider also the runtime. Yes, of course, Sir Dave, Andrew. Normally po kasi, yung ads po ninyo, i-divide niyo yan into different type of creatives. Meron kang long form, medium, tsaka short. Bakit long form? Kasi pag long form, these are the type of content na meron kang mahabang explanation. Especially if you are, let's say, aesthetic clinic. No, you want people to understand the procedure ng services na ipoprovide mo. So definitely you need a longer content. You need a longer content type of video that will explain your services. And of course, you will be creating a short form videos that will just give a that will just give them a parang teaser or a teaser video, di ba? Excuse me. Alam niyo ba guys ang purpose ng teaser? Kung bakit 'di ba pagka merong lalabas na bagong pelikula, merong teaser video na tinatawag. So those are your short form content. Okay, yung long form content, yun yung buong pelikula na, yung buong istorya na ng pelikula. That's the long form, 'di ba? Tapos meron makikita ka din, 'di ba, yung mga behind the scenes. Those are your medium to long, 'di ba? Yan yung mga behind the scenes. Tapos minsan dinadagdagan mo pa ng ano, 'di ba? Dinadagdagan pa nila ng um, mga bloopers, 'di ba? Yung mga bloopers na yun, those are short form content. So you have to mix your creatives to short to medium and long form content. Okay? Coach, last question. Are you offering one-on-one consultation and guidance? She's a top realtor and I want to make sure we are on top of the game. Yeah. You can message my page, Digital Homie, and then just message my page. Sabihin mo lang doon, I'm one of the students and then my name is Kath. And then sabihin mo lang, nagkausap na tayo dito sa live training session. And then sabihin mo lang, I want you to assist me to, para makausap kita. So magre-reply naman yung staff ko doon and then sabihin mo lang nagkausap tayo. Basta sabihin, kasi yung staff ko, binibigyan ko sila ng sorry guys pero that's how we do things. Binibigyan ko sila ng ang tawag instructions. Sabi ko kapag nakita nyo na naman na mukhang interested naman and seryoso naman, ipasa nyo sa akin. Pero pag yung nakita nyo naman na naglolo ko lang or pang alam ba yun, yung pamburaot lang. Huwag nyo yung ipasa sa akin. Sayang yung oras ko para to entertain. So, yes, you may send a message sa page and then sabihin mo nagkausap tayo. Okay, so Cherries, papanoorin ko ito for sure. Okay. Okay, Miss Elaine, thank you. Okay. Cherries, do you have another training about kung ano po ang mga creatives na pwede i-post na makaka-target ng right customers? Well, we do that on day 3. However, hindi siya deep dive dahil it may anong tawag dito, kung deep dive talagang kailangan mo in terms of content creation, well, it has to be face to face kasi mahirap ituro yun sa dahil may video editing din yun eh. May video editing na part. So, well, I'm planning to have one by next year. Deep dive in terms of creatives, what creatives to post or what creatives to create, no? So, yeah, I'm planning it by next year pa naman. Wala pa this year. So, pero bukas, Miss Cherise,
I'll be giving you the framework already. Okay, pwede ka na makakuha ng framework doon, what to post or how to create or parang paano mo sisimulan yung content mo that will target your the correct audience. Okay, yung tinatawag na creative targeting. Itatakal ba yung analytics? Yes, Jill Vitamog, that would be day 4. Day 4, yung pagka sa kakashare ko ng day 4 and 5. By Thursday po yan, Miss Jill. Okay? For performance assessment ng ads at reporting din, medyo mahina ako dito. Di pa totally navigated ang mga pipindutin at ano essentials matitingnan. Yes, you'll definitely have the understanding about analytics and reporting on day 4. Pasisimplihin ko lang sa inyo guys. Sobrang simple lang nung analytics ko. Hindi siya masyadong komplikado. Well, there would be a deep dive sa analytics, pero I will just give you the analytics that would make sense for an average person. Okay? Coach, if mataas po ba ang CPM, need na palitan yung ads? Yes. Most of the time. Okay? So that would be it, guys. I'll be seeing you tomorrow, 7:30 p.m. I'll be sending you an email. For those of you na hindi pa na bubuksan yung dashboard, I'll be sending another email on how you can be able to access your dashboard. Hopefully, karamihan sa inyo na buksan na. And yeah, I'll see you tomorrow. Ang lesson natin will set up the campaign from scratch, and you will see how to create content or what would be the type of content that you will be creating so that matatarget niyo yung audience niyo inside the auction. Pasend po yung recording day 1. Sir Russell, nandoon po sa email na isasend ko sa inyo after this. Just give me 30 minutes. I'll be probably sending it around 8:45 or 9 p.m. Nandoon po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Okay? Marami pong salamat. I'll see you tomorrow, same time. And let's set up a campaign from scratch. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.